Yung araw naman po ay maggagata tayo ng gulay. Ito yung gulay na isa sa mga pinaka-paborito ko. Pero bihira ko lang makain, lalo na dito sa isla. Kung meron man kaming magulay na ganitong puso ng saging ay napakarami kong nakakain na kanin, lalo na kung ito ay ginataan. Hi everyone! Assalamualaikum makaam kami mon lautya nayol kitam tungkol saging. Sa iba po ay tinatawag ito puso ng saging, kami naman ang tawag namin dito ay tungkol ng saging. At napagdiskitahan ko nga itong mga daing ng pinsan ko na nakabila dito sa may pantalan. Muha nga tayo ng isa dahil napaka-perfect talaga nito sa ginataang tungkol ng saging o puso ng saging. Yun ngang meron na tayong daing kailangan na nating hiwa-hiwain itong gulay. Sa laki-laki ng puso ng saging pag binili mo o yung kinuha mo sa may puno, ganito na siya kaliit pag igugulay mo. O diba, mas marami pa yung tapon kaysa sa mismong igugulay. Pero ox na yan, masarap naman kasi. Kaalala ko dati, nagpapabili pa kami nito doon sa may Buliluyan or sa may Batarasa kapag may bumababa aling bayan. Noon kasi dito sa isla, bihira lang ang may tanim na saging. Kung meron man ay mangilan-ngilan lang din. Tapos ito pa yung mga saging na hindi siya saba. Alam mo yung mga saging na kinakain mo pag nahihinog na? Mukhang hindi ata nagugulay yung puso ng saging nun. Ang alam ko lang na pwedeng gulayin itong puso ng saging na saba. Paki-comment nyo nga kung mali ako. Kaya isla po kasi tayo, hindi tayo taga-bukid kaya wala tayo masyadong alam sa mga gulay-gulay. Nung natapos na nga ako sa may gulay, itong daing na naman ang sinunod ko. Siyempre, kailangan nating hiwa-hiwain yan. Di naman maganda kung isang buo yan nilalagay mo sa kawali kasama yung gulay. Trot lang po, mapapagalitan pa tayo. Medyo nahirapan nga ako sa paghiwa niyan dahil hindi ako nakadala ng malaking kutsilyo. Init na naman nga ang araw ngayon. Kaya't ang mga bata nagsiliguan na naman ng dagat. Ang pinakahuli kong inasikaso dyan ay yung niyog na gagamitin natin panggata. Dahil nauhaw nga si Beyang niya, inanom niya yung sabaw pero hindi na pinakita. Baka kasi mapahaba na itong video natin. Trot lang po, at sa puntong yan, uuwi na nga ako ng bahay. Karating ko nga ay agad kong binabad yung daing sa tubig tabang. Siyempre nilagyan kasi yan ng asin kaya maalat. Kailangan natin ibabad sa tubig tabang para mabawasan. Itong gulay naman nilagyan ko ng asin at nilamas-lamas ko. Hindi ko alam kung anong purpose niyan. Inagaya ko lang yung ginagawa ni nanay dati. Nakikita ko siyang nagluluto nito. Nang ganyan na nga yung itsura, hinugasan ko na ng tubig para matanggal yung asin. Ay sa dami ba naman na asin nilagay natin pag niretso natin itong niluto ay magkakayuti ay magkakakidney talaga tayo. Ayan, nag-umpisa na tayong magluto. Nag-isa ko ng sibuyas, bawang at sinunod ko na rin itong ating gulay. Taglit ko itong minekos-mekos tapos tinakpan. Piniga ko na itong gata na gagamitin natin. Natapos nga, binalikan ko itong aking gulay. Kalimutan kung wala pala akong nilagay na tubig dyan. Muntik na talagang masunog. Kaunting-unti na lang talaga at naging palpak na itong gulay natin. Buti na lang ay hindi. E kung nagkataon, sayang ang ating pinaghirapan. Una ko palang nilagay kanina ay huling piga ng gata. Ito namang huli nating ilalagay, ito yung kakang gata o yung unang piga ng gata. Ito yung pinaka-creamy at sinunod na natin itong